Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng dakilang sakripisyo sa cross, sa pangitan ng inyong pagtanang na banal na dugo, sa gitna ng matinding parusa, lahat ng aming maruming kasalanan na hindi mabilang ay tinubos na pala. Sa pangitan ng kanitong kadakilang biyaya, kay kami pa ay mga miserableng makasalanan ay karapat-dapat sa impyerno. Kami pa ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang pagturusa. Tapos, binigyan tayo ng Diyos ng inyong buhay na walang hanggan at buhay na pag-asa patungo sa inyong kaharian. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa inyong dakilang biyaya ang pagmamahal tungo sa amin. Ngayon araw din po, kami po ay nakatipon sa lugar na ito sa pangitan ng inyong biyaya lamang. Kaya po, mula sa simula hanggang sa wakas, umaasa po kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Nakikita po namin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon na nagaganap, natutupad sa harapan po namin. Kaya po, pakipalakasin niyo po yung aming loob, puso, upang tuparin ang inyong kalooban sa pamitan ng aming konting nalalaming panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya sa araw na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Sige po, yung unang verse naman, unang Timoteo, ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 15. Okay, buksan po natin ang Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, nang gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, ibig sabihin, pagsikapin natin para tayo pa'y karapat-dapat sa manggagawa ng Diyos bilang isang naligtas, ang manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Anong klaseng manggagawa? Yung manggagawang walang anumang ikahiya, dapat ikahiya. Ibig sabihin, dapat malinis po yung ating Kristiyanong pamumuhay. Yung banal na, ito pa ay tungkol sa yung banal na pamumuhay, panibagong pamumuhay, tapos na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kaya po, ngayon, be ready to answer. Kaya po, suriin po natin yung mga importanteng Bible verses para sa evangelism. Pero tandaan po natin na mas importante yung ating banal na pamumuhay para sa ministry ng Diyos, para sa evangelism. Tama po. Yung buhay natin dapat naging mabuting halimbawa. Yung puso natin dapat handa na po para sa ministry ng Diyos. Tapos, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Kayong, paano natin maunawan ang salita ng Diyos? Sa pangitan ng, hindi sa pangitan ng ating sariling karunungan o karunungan ng tao, kundi sa pangitan ng papapahayag ng Espiritu Santo sa mga handang puso. Sa mga handang puso.
Ay gaya ng pinangarap po natin kagabi, kayo'y magsisi at mananampalataya sa Ebanghelyo, yung pang proseso ng Diyos upang iligtas ang mga kaluluwa. Kaya una, pagsisisi, ibig sabihin, dapat meron po silang handang puso upang matanggap ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, kaligtasan po, ito po ay biyaya, ibig sabihin libre po ito, pero yung kaluluwa na kailangan nangailangan ng yung kaligtasan ay dapat meron pong handang puso. Dapat meron pong handang puso. So, yun pa ang proseso ng pagsisisi. Kaya, para dito, una, tayo mismo dapat naging mabuting halimbawa o ilaw ng sanlibutan para magkaroon sila ng tamang direksyon sa pangitan ng ilaw na ito. Ilaw. Kung madilim na po yung panahon, kunwari sa gabing-gabi na, tapos may bagyo. Kung ganon, para sa mga barko na bumiyay sa dagat, ang importante ang, ano po? Lampstand? Tama ba? Ano ba? Anong tawag? Light tower? Light tower, tama po? Yung ilaw. Okay? Kaya po, gaya nito, tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Sa pangitan ng ating buhay na nagbago, alinsunod sa kalooban ng Diyos, katotohanan, nakikita nila yung ilaw, espiritu na ilaw. Tapos ito pa ay nagiging isa pang importanteng bagay para gabayan yung mga kaluluwa. Kaya po, sinabi ng Bible na pagsikapan mong humarap sa subok sa Diyos, magagawang walang anumang dapat ikahiya. Yung pangunang mensahe. Tapos pangalawang punto naman, gumagamit ng wastong salita ng katotohanan. Kaya po, paano natin maunawan yung salita ng Diyos? Kung hindi kaya natin maunawan yung salita ng Diyos, paano ito ginagamit? Imposible, no? Paano natin maunawan yung salita ng Diyos sa pangitan ng panibagong puso? Sa pangitan ng panibagong puso. Kaya po yung mga hindi pa ligtas, ibig sabihin hindi pa sila dumadaan ng process ng pagsisisi, kaya yung puso nila iba sa puso ng mga ligtas. Okay? Yung mga ligtas naman, dumadaan po sila sa proseso ng pagsisisi na noon. Kaya yung puso nila ay nagsising puso, kaya iba na po yung puso nila sa mga puso ng mga hindi iligtas. Okay po? Kaya, una, dapat yung puso, yung buhay natin ay nagbago na, lalong-lalo na mula ng araw na naunan po natin ang kaligtasan. Tapos, gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Para ibahagi natin ang Ebanghelyo, ng katotohanan ng Ebanghelyo, ng kaligtasan, kailangan natin gamitin ang salita ng Diyos na tamang paraan. Ibig sabihin, dapat meron po tayong karunungan upang gamitin ito para sa ligaw na kaluluwa. Parang yung ligaw na kaluluwa ay pasyente na po. Tama po. Tayo naman po ay naligtas, dating pasyente, no? Kaya po, kadalasan, sinabi natin, ang Panginoong Jesus, ayon sa Bible, siya po ang manggagamot
Ibig sabihin siya pang doktor, tayo po ay, nurse. Parang nurse po tayo, nurse. Katulong. Katulong sa doktor, Panginoon Jesus. Kaya ibig sabihin, kailangan natin maunawan yung instruction ng doktor, no? Sinabi ng doktor, dalhin mo yung A, pero yung dinala ko lang, B pala, kung ganon, magkaroon sila ng problema. Sino? Yung pasyente, no? Kaninong pagkamali? Doktor o nurse? Nurse po. Siya po ang nakamali. Kaya po, sa English naman po, be diligent, present yourself, approved to God, and a worker who does not need to be ashamed, and rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Handling accurately the word of truth. Handling accurately. Rightly dividing the word of truth. Kaya sa Bible, meron pong dalawang klaseng mensahe. Basically, dalawang klase. Ano po yun? Gaya nito, sa mundong ito, meron pong dalawang klaseng tao, spiritual. Wala na iba. Dalawang klaseng tao. Ano po yun? Pogi, pangit. Ano pa ba? Ano po yun? Sinner, tsaka children of God, spiritual. Wala na iba. Yung dalawa lang po. Dalawa lang. Wala na iba. Wala pong sa gitna. Wala po sa gitna. Wala pong purgatory sa Bible. No? Sinner or children of God. Kaya meron pong mensahe ng Diyos para sa dalawang klaseng kaluluwa. Para sa mga makasalanan, ano po yun? Anong mensahe ng Diyos? Para sa kaligtasan nila, tapos kung ligtas na po sila, ano pang mensahe para sa kanila? Para sa naligtas. Tungkol sa kanilang buhay Kristiyano. Okay? Kaya meron pong mensahe tungkol sa gawa. Gawa naman, siguro, tungkol sa pamumuhay Kristiyano. Para sa mga ligtas. Meron pong mensahe para sa pananampalataya na hindi kailangan gawa daw. Ano po yun? Ito po ay tungkol sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya mukhang itong conflict kasi sabi dito kailangan gawa, sabi dito hindi kailangan gawa, faith lang. Bakit po ganun? Kasi iba ang pasyente. Iba ang pasyente. Kaya po, kaya lahat tayo ipinanganak bilang makasalanan mula kay Adam na may problema sa kasalanan, kaya nakasala po sila sa pangitan ng buhay. Dahil dito, sa bandang huli, saan sila makapunta? Impyerno. Kaya anong ibig sabihin ng born again? Lahat tayo ipinanganak bilang makasalanan, kaya dapat tayo pa may panganak muli bilang anak ng Diyos, spiritual. Ang ipinanganak ng laman ay laman, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Okay. So kaya po, meron pong mensahe ng Diyos para sa kanila din po. Para sa kanila naman, paano tayo maligtas? Yun po ang mensahe ng Diyos. Wala na iba, salvation. Para dito, ano po ang kailangan? Repent and believe the gospel. Kaya yun po ang ating Bible seminar. 1, 2, 3, 4, 5.
So, yung pang ibig sabihin ng pagsisisi, mag-U-turn ka na. U-turn mula sa daan patungo sa impyerno, tungo sa daan patungo sa langit. Kung dito na po tayo, ligtas na. Kung ligtas na po tayo, nasa daan patungo sa langit, no? Langit na. Kaya mensahe ng Diyos para sa kanila ay iba sa kanila, no? Iba po. Ito pa tungkol sa gawa. Bakit po? Kasi kung may gawa tayo bilang ligtas, meron po tayong gantimpala. Okay. Dito, kung meron po silang gawa, may gantimpala po ba? Wala. Yung gawa nila, walang kabuluhan. Walang kabuluhan yung gawa nila. Kaya yung mensahe ng Diyos ay makaiba po. Depende sa alinsunod sa audience. Alinsunod sa audience. Kung mga makasalanan, hindi kailangan gawa para sa iyo. Yung kailangan yung ito, repent and believe. Gospel, ito ang kailangan sa inyo. Kung ligtas na, kailangan yung gawa. Kasi ligtas na po kayo para sa inyong gantimpala. Okay po? Kaya, sa pangitan ng Panginoon Jesus, sa pangitan ng Kanyang sakripisyo, so ligtas na po tayo. Ito po. Kayong pang pinarapo natin kagabi, kayo magsisi ang mananampalataya sa Ebanghelyo, yung pang proseso. Kaya pagsisisi naman, meron pong dalawang klaseng pagsisisi. Gawa chapter 11 verse 18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila, niluwahati ang Diyos. Na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi tungo sa buhay. Pagsisisi tungo sa buhay, sa hentil. So ito pa ang patotoo ng mga miyembro sa Jerusalem Church nang narinig nila yung lisurta ng evangelism ni Apostle Pedro doon po sa bahay ni Cornelius. Meron pong mga naligtas, sila po ang hentil, mga hentil. Pero ligtas na pala sila, kaya nagulat sila. Bakit po? Kasi akala nila yung kaligtasan para sa mga Hudyo lang. Para sa mga Israelita, bansang Diyos lang. Siyempre, mali po. Kasi baguhan pa sila, kahit ligtas na po sila, baguhan pa sila. Kaya yung pagkakaintindi nila, medyo hindi pa malabo tungkol sa ministry. Kaya, kung gayon, binigyan din pala ng Diyos ang mga hentil. Ng kaligtasan, hindi ng pagsisisi tungo sa buhay. Yan. So, ibig sabihin, pagsisisi mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mula sa impyerno tungo sa langit. Yun pang ibig sabihin. Kaya po, ito po ay pagsisisi bilang makasalanan para sa kaligtasan. Parang buong U-turn na po ito. No? Tama po. So, ito pang nangyari sa isang beses lang sa ating buhay. Ilang beses po? Isang beses lang dapat. Tama po ba? Kung dalawang beses pa, U-turn pa ulit, saan po yun? Baliktad. Wala pong ganyan. Okay. Ikalang Pedro chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itunuri ng iba, kundi matiyaga sa iyo na hindi niya ibig na sinuman mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ibig sabihin, ano po ito? Pagsisisi para sa kaligtasan. Okay? Isang beses lang po ito nangyayari. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus, kayo'y magsisi paulit-ulit, ay mananampalataya sa Ebanghelyo, palagi mo. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus na ganito. Tama po ba? Kaya wag
Sabi ng Biblia, do not remove, do not add to the words of God. Tapos ito pa ay ibang klaseng pagsisisi para sa para sa mga ligtas. Kaya left side, right side, iba na po 'yon, repent for Christian life bilang anak ng Diyos. Revelation chapter 2:5, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka. Ito pang mensahe ng mga ligtas, mensahe para sa iglesia. Magsisi ka, gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Tungkol sa gawa pala, kung hindi, darating ako sa iyo, alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinaklalagyan nito malibang magsisi ka. Kasabi ng iba, alisin daw yung ilawan. Ibig sabihin, alisin daw yung kaligtasan nila. Kaya nawawala daw yung kaligtasan nila. Ganun po ba? So, anong ibig sabihin po ito? Yung ilawan, ibig sabihin, pakilos ng Espiritu Santo. Ministry ng Espiritu Santo. Kaya po, kunwari, kung pumasok na yung maraming kasalanan sa isang church o seryosong kasalanan sa isang church, individually, personally, lahat sila naligtas. Kaya saan sila pupunta? Langit. Pero dahil sa yung mga kasalanan na pumasok sa kanilang pamumuhay, pumasok sa kanilang iglesia, yung pakilos, yung ministry ng Espiritu Santo ay nagiging malalakas po o nanghihina. Nanghihina. Yung pang ibig sabihin, kaya hindi kaya niyang gamitin ng mga miyembro doon dahil maraming kasalanan na o seryosong kasalanan na ginawa nila. Okay? Naintindihan po? Kaya yung kasalanan, ito pa ay seryosong bagay para sa ating ministry. Kaya yung pang ibig sabihin. Naintindihan po? Kaya sa Revelation, meron pong 7 lampstand, yung lampstand, yung pa ang iglesia. Ibig sabihin, pakilos o ministry ng Espiritu Santo. Ito pa ay ibang topic sa individual salvation. Okay? Ikalang Korinto chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutan na ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdan, subalit ang makasanibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya ito din po ay mensahe para sa Korinto Church, kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. So, ibig sabihin, yung Kristiyanong pamumuhay nila ay naging mahina. Yung kaligtasan, meron pong 3 klaseng kaligtasan. Tama po? Kaligtasan ng Espiritu, tama? Yung pang unang nangyari, justification. Yung kaligtasan ng ating pamumuhay, ano po yun? Sanctification. Yung kaligtasan ng ating katawan, ano po yun? Glorification. Kaya yung tinutukoy ito ay tungkol sa sanctification. Okay? So kaya po, ito po ay dapat nangyayari pa ulit-ulit. Ano po yung pagsisisi para sa ating Kristiyanong pamumuhay? Ito pa ay mangyayari sa ating buhay ng paulit-ulit dahil yung pamumuhay natin ay hindi pa perpekto. Kaya kailangan natin suriin yung ating buhay, kailangan natin baguhin yung ating buhay, kailangan natin i-adjust yung ating buhay alinsunod sa kalooban ng Diyos paulit-ulit. Okay. Kaya po, gaya nito, meron pong 2 klaseng mensahe ng Diyos para sa kaluluwa sa mundong ito. Tapos para sa kaya po evangelism, kailangan natin maunawan isang talinghaga
Ang talinghagang ito ay talinghaga ng mga hasik. Talinghaga ng mga hasik. Mateo chapter 13. Buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 13. Nang araw din yon, lumabas si Jesus na sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao, kaya sumakay siya sa isang bangka. Umupo roon, samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. Verse 3, ang nagsalita siya sa kanilang mga maraming bagay, sa pangitan ng mga talinghaga, sinasabi, makinig kayo, isang mga hasik ang humayo upang maghasik. Habang siya'y maghahasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan, at dumating ang mga ibon, kinain nila ang mga ito. Ang iba naman ay nahulog sa batuhan, doon ay kakaunti lamang ang lupa. Kaaga silang sumibol yamang hindi malalim ang lupa, kaya paksikat ng araw, ang mga yon ay natuyo dahil sa walang ugat, ang mga yon ay tuluyang malanta. Ang iba naman nahulog sa mga tinikan, lumaki ang mga tinik, sinakal ang mga iyon. Ang iba naman nahulog sa mabuting lupa, ay namunga. Ang iba naman tig-100, ang iba naman 60, ay iba'y 30. Ang mga may pandinig ay makinig. Okay. Kaya meron pong 4 na klaseng lupa. Ano po? Tabing daan. Tapos, ano pa? Batuhan. Tapos, tinikan. Tapos, mabuting lupa. Kay Marcos chapter 4, Lucas chapter 8, meron din pong talata tungkol sa talinghaga ng maghahasik. Marcos chapter 4:14, ang nakahasik ng salita. Lucas chapter 8:11, ngayon ito ang talinghaga, ang binihay na salita ng Diyos. Okay po. Kayong binhi naman, ano po yun? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Para sa mga kaluluwa. Kaya unang Pedro chapter 1 verse 23, pinanganak kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ang walang kasiraan, sa pangitan ng buhay, manatiling salita ng Diyos. Yung binhi po, sa loob ng binhi, meron pong buhay. Okay, so kaya po, ito pa ang imahe ng kaligtasan. Kay Lucas chapter 8:15, ang nahulog sa mabuting lupa, sila ang pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat, ang mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. So, ibig sabihin ng lupa, ano po puso? Puso po ito, puso. Ayon sa Bible verse na ito. Tama po. Kaya ito pa ang itsura ng mga imahe ng mga apat na klaseng puso sa mundong ito. Kaya panorin natin ang isang video clip tungkol dito. One day, a farmer went out to sow some seeds. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground.
There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Okay, ganito po. Kaya yung bini po ay salita ng Diyos, yung pang gospel. Kaya habang evangelism, yung kalagayan ng puso ng ating imbitahan ay importante, no? Importante. Kaya po kadalasan yung puso ng tao ay matigas, no? Kasi lahat tayo ay makasalanan. Tama po ba? Pero hindi natin alam kung ano ang kalagayan ng puso nila kasi hindi nakikita yung puso nila. Kaya dati ipinakita ko sa iyo na, tandaan niyo po ba? Meron pong 4 na tao. Ano po ito? Mukha nila. Sino pang mabuting lupa? Number, ano po? 3. Number 3. Taas ng kamay. Number, ano pa? Sino pa? Yung iba naman po. Number, ano na? 4? Number 4. Okay, sige. Okay po. Number 3. Number 1 naman. Ay, wak na. Okay, number 1. Takot. Number 2, parang antok. Kaya yung pang inisim natin, pero paminsan yung puso naman iba. Siya po ang pinakamabuting lupa pala. Paminsan, yung puso nila. Siya pang pinakamatigas. Ano po? Devoted sa Catholic. Parang ganon. So, iba-iba po yung puso ng tao. Tapos, hindi natin alam kung anong kalagayan ng puso ng tao, ng detalyado. Kaya po sa bilang naligtas yung trabaho natin, kahit sino man, ano po, subukan natin muna, no? Tapos, walang, sa mundong ito, walang mabuting lupa na sa pasimula pa, no?
Kung bumisita kayo sa probinsya, nakita niyo po ba yung lupa na handa na para sa para sa farming? Handa na po. Meron pong lupa na mabuti mula sa pasimula pa. Wala pong ganitong lupa. Pasimula, yung lupa nila, kasi meron pong mga tinig, meron pong bato. Yung pang karaniwang itsura ng mga lupa sa mundong ito. Bakit po ito nangyari? Dahil sa kasalanan ng tao, isinumpa ng Diyos ang lupang ito, kaya tinig, dawa, ito pa ay lumabas. Tama po ba? Kaya ano po ang kailangan? Pagbubungkal. Yun po ang kailangan. Yun po ang yun din po ang nangyari sa puso ng tao, yung pang-imay ng itsura ng puso ng mga makasalanan sa mundong ito. Kaya yung talinghaga ito ay makapagbigay ng mga idea tungkol sa ating evangelism, tungkol sa ating puso, tabing daan. Marcos chapter 4:4, ang nangyari kanyang makahasig, ang ilang bini ay nahulog sa tabi ng daan, naktatingan ang mga ibon, kinain nito. Lucas 8 naman po, 5, ang ila ay nahulog sa tabi ng daan, yapakan, ay ito ay kinain ng mga ibon sa himpapawid. Anong ibig sabihin? Ito pang interpretation. Nasaan yung interpretation tungkol sa talinghagang ito? Nasa Bible din po. Kaya paminsan, sinabi ng iba-iba daw yung interpretation ng mga Kristiyano. Bakit iba-iba na daw yung interpretation? Sino ang tama? Sino ang mali? Hindi po iba-iba ang interpretation. Isa lang po yung interpretation sa Bible, kasi yung interpretation mismo nasa Bible pala. Kaya kung hahanapin nila yung interpretation sa labas ng Bible, sa pamamagitan ng kanilang sariling pag-iisip, kanilang sariling sigasik, syempre magkaroon sila ng iba't ibang interpretation. Pero kung hanapin natin yung interpretation mismo dito sa Bible, naging isa lang po yung interpretation. Ano? Kaya sa amin naman po, sa ating naman po, wala pong iba't ibang interpretation. Isa lang po yung interpretation sa Bible. Kasi nasa Bible sila lahat. Matthew chapter 13:19, nandito po yung interpretation. Kung ang sinuman makikinig ng salita ng kaharian, hindi na ito inuunawa, darating ang masama, gawin ng naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. So, masama. Sino po yun? Dito po sa Marcos chapter 4, dumating si Satanas. Inagaw ang salitang ito. Tapos, Lucas chapter 18 naman, dumating ang Diablo. Inagaw ang salitang ito mula sa kanilang mga puso upang upang hindi sila sumasampalataya at maligtas. Ganun pala. Kaya po, pagkatapos ng Bible seminar, ligtas na ba kayo? Ligtas na ako. Yung sagot nila, medyo okay pa. Pero pagkatapos ng ilang panahon, nawala na. Tapos yung sagot nila ay naging iba na. Bakit po? Kasi yung puso nila ay tabing daan. Paminsan, nawala na po sila kaagad. Pagkatapos ng seminar, nawala na po sila kaagad. Kailangan natin i-follow up. Kaya hindi kailangan natin isipan, bakit kanito, bakit kanyan. Hindi po ito kakaibang bagay. Natural po ito, natural. Pero yun po ang sitwasyon. Yung puso nila parang tabing daan na. Kaya kailangan natin gabayan yung mga kaluluwa ito para sa patuloy na yung follow-up para sa evangelism. Tapos batuhan.
Kakaunti lamang ang lupa, kaagat silang sumibor, yamang hindi malalim ng lupa. So dito po, Marcos chapter 14 po, doon walang maraming lupa. Hindi malalim ang lupa. Nainitan ito dahil sa walang ugat ito ay matuyo. Walang halumikmig. Ito ay matuyo. Kaya po, mga bato naman, ano po, iba't ibang paniniwala, maling paniniwala. Dito po, ito po ang interpretation ng Panginoon Jesus. Nakinig ng salita, kaagad nilang tinanggap ito na may kagalakan. Yung batuan naman po kaya, may lupa sila, may lupa, pero konti lang. Kaya pasimula, tinanggap nila ang salita ng Diyos. Ang ganda Bible seminar. Gayunman hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagal kapag dumating ang kapighatian o pag-uusik dahil sa salita, kaagad siyang nantitisod. Kaya pasimula, maganda po yung pasimula nila. Tapos, abang lumipas ang panahon konti, natitisod. Marinig nila ang salita, agad nilang itong tinanggap na may galak. Pero hindi ito nakaugat. Yung pang nangyari. Kaya sila ay sumasampalataya ng sandaling panahon. So, ibig sabihin, ligtas na ba sila o hindi pa? Kasi wala pang ugat, kaya hindi pa sila ligtas. Kaya session 1, 2, 3, 4. Hanggang session 1, 2, 3, naging malinaw sa kanila, siguro. Pero ang problema ay session 4 and 5. Tama po ba? Doon po sila may traffic. 4 and 5. Doon po sila may traffic. Kasi may bato. Kaya yung mga bato naman, iba't ibang paniniwala. Okay. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, dito sin po, binubuhay ni Jesus si Lazaro sa loob ng yungip, sa libingan. Sabi ng Panginoon Jesus, alisin niyo ang bato. Juan chapter 11 verse 39. Alisin niyo ang bato. Si Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, nangaamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw siyang napatay. So yung request ng Panginoon Jesus, alisin niyo ang bato. Mga hadalangan. Meron pong mga hadalangan sa kapaligiran natin, meron pong hadalangan mismo, hadalangan sa puso ng imbitahan natin mismo. Kaya iba't ibang paniniwala. Kaya po kailangan counseling. Tama po ba? Kailangan counseling. Pagkatapos ng paminsan session 4, bago ang session 5 din, paminsan kailangan counseling dahil meron pa rin yung mga bato. Kahit tapos na po yung session 4, meron pa rin mga bato sa loob ng puso nila. Kailangan natin binubungkal ng mga bato. Sa pangitan ng personal na counseling, ano po ang tanong nyo? Malinaw ba? Then, pwede tayong magtanong sa kanila, naintindihan nyo po ba? Ano? Tapos tinikan, ang iba ay nahulog sa mga tinikan, lumaki ang tinik. Sinakar ang mga yon. Lumaki ang mga tinik, sinakar ito. Ang mga tinik ay tumubong, kasama nito ay ito'y sinakar. Kaya ano pa ang ibig sabihin nito? Sorry po, ito wala pala.
Ang nakakasing mga tinikan yung nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanibutan, ang daya ng mga kayamanan, ay sumakar sa salita. Dito, Lucas chapter 8, verse 14, ang nahulog naman sa tinikan ay mga nakinig, subalik sa kanilang pagpapatuloy, hindi pansamantala pa, pagpapatuloy pa, ay sinakar sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, mga kalayawan sa buhay, ang kanilang bunga ay hindi gumulang. Kaya po, mga bata, mga elementary school student, umattend sila sa Bible seminar. Paminsan, meron pong ganitong kaso. Sa Korea din po, maraming ganitong kaso. Umattend sila sa Bible seminar, ligtas na ako. Kaya sila pa nabautismuhan. Pero parang hindi pa malinaw. Pero akala ng bata na ligtas na ako. Siyempre, tinitingnan ng magulang ang batang ito, kaya iniisip ng bata, dapat sinabi ko sa magulang ko, ligtas na ako. Kaya, ligtas na ba kayo? Anong sakop mo? Ganito. Paminsan, memorize sila ng sagot. Pero hindi po ito talagang nakaugad sa kanilang puso. Kaya sa paglipas ng panahon, siyempre, nahirapan po sila. So, walang pagbabago sa kanilang buhay pa. Pagkatapos ng ilang taon, umattend sila sa summer retreat, Bible seminar, children Bible seminar, ligtas na tao. Ngayon talaga ligtas na, pero hindi pa, sa totoo lang. Kaya nabautismo sila paulit, 3 beses, 4 na beses. Tapos, medyo lumaki na po sila, mga high school student, medyo yung puso nila, handa na talaga. Sa panahon yon talaga silang naligtas. Meron pong mga ganitong kaso. Okay po? Meron po ba dito? Ganon? Yung mga bata, yung anak nyo? Sana tuloy-tuloy po sila, pero paminsan nawala po sila dahil sa mga tukso. Kabataan naman, mga tukso. Dahil sa mga tukso, barkada, kaya nawala na po sila. Kung lumaki na sila, ayaw nilang marinig ng payo ng magulang. Kaya po, meron pong ganitong kaso. Kahit sa mga others na mga imbitahan natin, mga ilang panahon, tumatagal. Siguro meron pong ganitong kaso dito sa Ulticas Church din po, dating umattend, ngayon wala na. No? Meron po, ganon? Dati po, mga datihan, wala na. Kaya, siyempre dati din, kasi nag-preach ako sa Ulticas Church noon pa, maraming beses. Yung mga datihan, ngayon, wala. Meron pong wala. Meron pong tuloy, pero meron pong wala. Kaya hindi naman lahat ng kaso ay ganyan, pero siguro meron pong mga hindi ligtas sa grupo ng wala. Okay, na wala. Kaya po dahil sa alalahanin, mga kayamanan, mga sakim, mga kalayawan sa buhay, mga tukso sa mundong ito. Kaya hindi malalim yung yung ugad, kaya nawala na. Kaya mga tinik naman po ang mga paknanasa, mga alalahanin, mga sakim, ito po ang mga tinik. Kaya po meron pong 3 kaso nang kanilang mapakinggan ito, agad dumating si Satanas, inagaw ang salitang ito. Agad. Kaya hindi siya tumatagal. Biglang wala na. Hard to find. Parang ganun. Hard to find na. Hindi na sinagod yung tawag ko. Parang ganon.
Ang mga ito walang ugat, sila ay sumasampalataya ng sandaling panahon lamang. Ang mga nakinig subalit kanilang pagpapatuloy ay sinakar sila ng mga alalahanin, mga iba-iba. Kaya po, ito pang panahon ng ating follow-up pa para sa kaligtasan nila. Okay? Na mabuting lupa naman po, ang iba ay nahulog sa mabuting lupa. Ibig sabihin, ito pa ay nagsising puso. Kaya yung proseso, 1, 2, 3, 4, kunwari po, yung session 1, 2, 3, 4 ay importante para sila pa ay nagiging handang puso, nagsising puso. Para sila ay magkaroon ng nagsising puso, ay handang puso, ay mabuting lupa. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa ay namunga. Ang iba ay 100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. So, namunga na tumataas, lumalago, namumunga. Tapos, Lucas 8:8 naman, ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo ang nabunga ng 100. So, ibig sabihin, ito pa ang interpretation ng Panginoon Jesus. Ang napahasik naman sa mabuting lupa, inyong makikinig ng salita. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay pakikinig. Nanggagaling sa pakikinig. Tama po? Hindi prayer acceptance lang. Dapat inuunawa ito. Pag-unawa. Marcos chapter 4 verse 20, narinig nila ang salita, tinanggap ito. Tinanggap ito. Narinig ang salita, iningatan ito sa isang tapat ang mabuting puso. Isang tapat ang mabuting puso. Kaya ano pang isang tapat ang mabuting puso? Ang mga hayin sa Diyos, bakpak na diwa. Isang bakpak nagsising puso. Nangiinig sa kanyang salita. Kayo na nangiinig sa kanyang salita. May takot sila sa Panginoon. May takot sila sa kanyang salita. Mga duka sa Espiritu. Sila po ang, ibig sabihin, sila po ang, ang may mabuting, isang tapat ang mabuting puso. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Siguro alam nyo na po. Dapat naunan nila na totoo talaga ang Biblia. Tapos, sila pa ay makasalanan. Maraming kasalanan sa kanilang buhay. Hindi kaya nilang iligtas ang kanyang sarili kaysa anumang paraan. Gawa, prayer, kaysa anumang parahan. Kaya nang naunan nila ang, tapos, totoo talaga, dapat maniniwala sila na totoo talaga ang impyerno. Kaya bilang resulta ito, magkaroon sila ng takot. Tama po ba? Magkaroon sila ng takot sa salita ng Diyos, impyerno. Magkaroon sila ng nagsising puso, takot sa kasalanan. Yun po ang bunga ng nagsising puso. Sila naman may ugad. So, yung pang ating ministry, no? Yung pang ating ministry. Kaya po, habang Bible seminar, kailangan natin gabayan yung mga kaluluwa na umaten. So, ano pang pagkakainti nila, kailangan natin i-check. Kay konti-konti po, kay konti-konti. Yung tungkulin ng mga inviter ay importante para sa invitee. Tama po ba? Kaya kung dumating na yung mga baguhan, dapat makatabi-tabi tayo. So, dapat sa tabi ng mga baguhan, dapat meron pong mga kapatiran. Kung hindi ako available, kahit ibang kapatiran pa. Kung kunwari, kaya nang alam kung yung imbitahan ko ay lalaki pala, kahit co-worker, kung kailangan po yung tulong ng mga brother, kailangan po yung tulong ng, kung ibang kaso, kailangan po yung tulong ng sister. Dapat meron pong
guide sa mga invitee. Kasi yung kalagayan ng puso nila ay hindi pa handa. Kahit sino man, hindi pa handa. Meron pong mga handang puso na may handang puso. Bihira naman ito. Paminsan meron pong mga handang puso. Tama po? Pero hindi po ito marami. Hindi po ito marami. Kaya, mga Gawa chapter 24, verse 24, pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama ni si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo na ipinatawag si Pablo na siya'y pinakinggan magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang, tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili, paghuhukom na darating. Nangilabot si Felix, sumagot, umalis ka muna ngayon. Kapag magkaroon ako ng pagkataon, ay ipatatawag kita. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya madalas niyang ipinatawag si Pablo sa kanya'y makipag-usap. Gaya nangilabok si Felix nang narinig niya yung mensahe ni Apostol Pablo. Wow, ganda, ganito ba? Pero ayaw niya marinig. Bakit po? Kasi yung puso niya ay may sakim. Ano pang motibo niya? Bakit tinatawag niya si Apostol Pablo paulit-ulit? Sabi ng Biblia, inaasahan din niya, siya'y bibigyan ni Pablo ang salapi. Sa panahon yun, si Pablo, Apostol Pablo, parang bilanggo siya. Yung kalagayan niya parang bilanggo. Kaya siguro meron pong under table, money under table, parang ganon. So yung pang motibo niya, kaya tinatawag niya naman. Pero nang narinig niya yung mensahe, ang ganda pala. Pero ayaw niyang lumipas sa ibang relihiyon, parang ganon. Kaya tumigil siya sa pakikinig. Next time na lang. Bakit hindi niya ibigay sa akin ng salapi? Next time na lang, paulit-ulit. Parang gano'n. Yung pang nangyari, Kaya, iba pala yung motibo. Sana, nang narinig niya ang mensahe ito, magkaroon siya ng talagang interesado sa salita ng Diyos. Pero ayon po sa talatang ito, siguro hindi po itong nangyari kay Felix, no? Tumalik ko siya talaga. Okay, wala na. Mga Gawa 8, chapter 18 naman, nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pangitan ng pagpapatong ng kamay ng apostol, sila'y inalok niya ng salapi. Sinasabi, bigyan din niyo ako ng kapangyarihan nito upang sinumang patungan ko ng aking kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, ganun ba? Magkano po yung pwede? Yun ang sinabi ni Pedro? Hindi. Ang inyong salapi ay mapapahamak kasama mo sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pangitan ng salapi. Kaya si Simon naman, ayon po sa Bible verses na nauna, verse 17, 16, 15, nabautismuhan din po siya, tapos sumunod siya sa mga gaawin nila. Mukha siyang ligtas na, pero meron po siyang ibang motibo sa loob. Yung motibo niya ay ipinakita ng Diyos sa pamagitan ng ganitong pangyayari. Kaya nakita ni Pedro ang puso niya na masama. Ang inyong salapi ay napapahamak sa kasama mo.
Kaya yung pagsisisi nila ay hindi lubos. Hindi naganap ng lubos. Tama po? Hindi naganap ng lubos. Kaya po, medyo malamig po. Ito na lang po siguro. Okay. Meron pong apat na kaluluwa dito. Kanina, ito pang mabuting lupa, medyo mabuting lupa. Ibig sabihin, konting tinik, konting bato. Walang lupa na walang bato, walang tinik. No? Maliban sa simento. Ano? Simento mas malaki ang problema. Tapos, ito, tinikan. Ito, tabing daan. Tinik, tabing daan. Tinik po ito, tinik. Tinik, tabing daan. Ano po ito? Ito mabuti. Ito po, patuhan. Kunwari, pero kadalasan meron din pong tinik, meron din pong bato. Ilang bahagi ng puso ay tabing daan, tapos sa gilid may konting lupa, sa gilid may tinik, mga ganon. Ganito po ang puso ng tao. Kaya po, bato. Kung bato po, ito po ay tabing daan. Tabing daan. Patuhan. Meron pong mga bato. Tinik. Kailangan itong alisin. Sa pangitan ng prayer, evangelism, conversation, Bible seminar, kailangan itong alisin. Pagkatapos ng Bible seminar, akala namin, okay na siya. Yung sagot niya, parang mukhang tama. Pero pagkatapos ng ilang panahon, naging iba na yung sagot. Ibig sabihin, meron pong mga bato sa loob nila. Kaya, mga bato na tinago nila. Ito pa ay lumabas. No? Kaya, sa pangitan ng katanungan sa kanila, kaya habang counseling, magtatanong sila sa kanila, ano pang maintindihan nyo ba? Ano pang pagkaintindi nyo? Kung makasala tayo paulit, saan tayo makapunta? Basically, meron pong mga tanong para malaman natin kung ano ang bato sa loob, kung meron po ba yung bato sa loob ng puso nila o wala. Kung meron pong mga bato, anong klaseng bato sa loob ng puso nila? Para malaman po natin. Kadalasan, meron po tayong mga classification. Kaya, ano pang niliyon nila? Yung mga dating niliyon, ito pang bato. Kung Catholic, kung Iglesia ni Cristo, medyo malaki ang bato, no? Kadalasan Catholic o ibang born again. Parang ganon po, no? Kaya, dating born again siya o dating Catholic siya. Siyempre, ibang klaseng bato ito, no? Tama po? Kaya mas maganda na kung alam po natin kung ano pang dating relihiyon nila, tama po? Kaya kunwari kung may road evangelism, street evangelism, yung imbitahan natin ay hindi po ito kilala. Tama po? Kaya po, kahit umattend sila sa Bible seminar, kung hindi natin alam kung ano pang dating relihiyon nila, paminsan yung gabay natin sa kanila ay naging hindi mabisa. Dati meron pong ganitong kaso doon po sa Naga City, Naga Church ako. Meron pong imbitahan na umattend. Dalawang lalaki po yata. So kaya nagtanong road evangelism plus marang kapipahay. Kaya tinatanong
tinatanong ng mga membro o leader sa kanila, ano pang relihiyon mo? Catholic. Catholic po, Catholic. Catholic daw. Kaya tapos na yung session 2, 3. So kaya habang conversation kasama ng mga invitee, dating Catholic, ngayon born again, sa totoo lang. Nagbago ang sagot niya. Ay, ganun ba yan? Session 4, tapos na session 4, session 5, yung sagot niya ay ganito, sa totoo lang, dating pastor ako. Mula sa Catholic, parang ano na. So kaya po, tapos na lahat. Sabi niya, dating pastor daw. Paminsan, tinago nila yung kanyang motibo, kanyang sitwasyon. No? Kaya po, kailangan natin malaman yung background. Parang background po. Sa loob ng Catholic din, iba-iba yung background. Ano po? Yung background niya ay devoted pa, ano ba? O medyo superstitious po yung faith niya o hindi. Kaya yung ano po, yung inaasahan niya po ay mga himala, parang ganon. Meron pong ganitong kaso. Kaya iba-iba po yung bato. Kaya yung pagsisisi, ano po ito? Mula sa dating pamumuhay, yung pagsisisi. Yung dating pamumuhay nila, iba-iba naman. Iba-iba ang experience nila. Iba-iba naman yung mga bato na pumasok sa kanilang puso. Kaya kailangan natin suriin yung puso nila ng mabuti. Okay po? Naintindihan po? Kasi kung hindi, minsan hindi kaya natin maintindihan bakit kanon siya, bakit ano ganon. Kaya pero meron palang ganyan. Okay. Kaya pagdating sa pagsisisi, generally, ano po yun? U-turn po ito, U-turn. Yung direction naman U-turn. Pero ayon sa pinagdadaan nila, dati, yung itsura ng pag-U-turn nila, medyo iba-iba po konti. Kahapon din po na meron pong mga makipon na pintuan, tapos maluwak na pintuan. Tama po? Anong pintuan na gusto nyo? Makipot o maluwak? Makipot po. Makipot. Yun ang gusto nyo. Paminsan yung sagot nila, maluwak daw. Physically, mas maganda maluwak na pintuan. Pero spiritually, makipon na pintuan. Pero yung makipon na pintuan na pinapasukan nila, maraming virgin. Kasi maliban sa makipon na pintuan, yung lahat ng klaseng pintuan na maluwak na kahit konti, lahat maluwak na pintuan. Kaya po, kadalasan yung born again, ibang born again, ay mukhang makipot. Pero may konting iba naman. Maluwak pa. Binayaran ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan na past, present, and future daw. Pero kung makasala tayo pa ulit, hindi pwede. Ano ba yan? Binayaran niya naman lahat. Pero dapat mag-confess tayo, magsisi tayo. Kung hindi, nawawala yung kaligtasan. Kaya mukhang parehas, pero may iba pala konti. Kaya iba po ang pintuan na pinasukan nila. Kaya saan po sila? Isa ibang daan. Dito po sila. Akala nila, ito pa ay patungo sa langit. Iba pala. Okay? Kaya ano pang pagsisisi sa kanila? Dapat lumabas sila dito. Ito pa ang pagsisisi. Kung hindi kaya nilang maligtas. Impossible po ito.
ito muna ayusin. No? Ito muna ayusin. Ito muna kailangan natin ayusin. Tama po ba? Okay po. Naintindihan po. Catholic din mo, kahit parehong Catholic, yung pinasukan nila, paminsan, meron pong mga charismatic pa rin. Meron din pong mga medyo superstitious pa rin. May iba-iba po konti-unti. No? Sa loob ng born again, medyo maraming virgin pa. Maraming virgin pa. Konti. Kaya sabi nila, bakit iba-iba? Basta iba po, isa lang po ang tama. Yung pinakamakipon na pintuan. Kaya ang gabayaran ng kasalanan ay kamatayan lang. Wala na iba. Hindi mabuting gawa, hindi reliyosong gawa, kaya anumang reliyosong sigasik ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil ang gabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay po. Yung tining naman, mga alalahanin ukol sa buhay, yung kayamanan, yung sakim. Kaya, yung buhay natin ay walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Kailangan nilang maintindihan na ano pa ang katangian ng buhay natin. Parang ito pa yung session 1 po, kadalasan. Pero paminsan yung session 1 hindi sapat para sa kanila pa. Tapos, mga propesya, katuparan ng mga propesya. Kaya malalapit na ang katapusan ng mundo. Kaya para nawawala yung hangar na pag-asa tungo sa mundong ito, kailangan natin gabayan ang mga kaluluwa na may tinik. Minsan, meron pong mga kaluluwa na maraming tinik. Mga hanap buhay po, hanap buhay, hanap buhay. Tabing daan naman, ito po pinakamatikas. Pero, kahit sino man, meron pong portion ng tabing daan sa kanilang puso. Basically, makasalanan po tayo lahat, kaya matigas ang puso ng tao. Kaya huwag tayong manlulupaypay, tama po, sa evangelism. Yung evangelism, mahirap po. Siyempre, ito pa ay tungkol sa ministry, tungkol sa mga puso ng mga makasalanan. Tapos, pero sa kabilang banda, walang imposible sa Diyos. Tama po, walang imposible sa Diyos. Pero kailangan natin maunawan yung sitwasyon. Okay? Kaya yung talinghaga ng makahasik ay makapagbigay ng mga nitong pananaw o idea tungkol sa kalagayan ng mga puso ng tao. Kaya Hebrews chapter 6:5, at nakalasap ang kabutihan ng mga salita ng Diyos, ang mga kapangyarihan ng panahong darating, pagkatapos ay tumalikot, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa cross ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Sapagkat ang lupang uminom ng ulan, madalas nang pumapatak sa kanya ay tinutubuan ng mga halamang angkop doon na dahil sa kanila ito ay binungkal, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Subalit, kung ito ay tinutubuan ng mga tinik, dawag, ito ay walang kabuluhan, malapit ng sumpain. Ang kanyang kahinatan ay ang pakasunog. Ngunit, mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabuting bagay tungkol sa iyo, sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Bagamat kami magsasalita ng ganito. Sa huli, gusto kong ibahagi ng mga ilang Bible verse
na makapagbigay ng mga konting pagkalito sa mga kaluluwa kaysa mga ligtas dahil sa yung gaya ng sinabi kami nagsasalita ng ganito, yung style niya, medyo mabigat o malakas ang mensahe, kaya po inisip ng mga ibang tao na tingnan mo yung Bible verse na ito, kahit ligtas ka na, kung tumaliko kayo sa Panginoon paulit, nawala po yung kaligtasan nyo. Nawala po yung kaligtasan nyo. Yamang sa kanilang sarili na muli nilang ipinako sa cross ang anak ng Diyos. So ito po ay malaking kasalanan. Kaya po, ayon po sa Bible verse na ito, tapos Hebrew chapter 10, verse 26-29, sinabi nila, kung hindi po tayo tuloy-tuloy sa Kristo ng pamumuhay, kung tataliko tayo sa Panginoon, nawala yung kaligtasan na tinanggap natin noon. Daw po. Tama po ba ito? Hindi. Hindi po ito tama. Kung ano yung ibig sabihin ng verse na ito, yung Hebreo naman po, ito po ang mensahe ng Apostle Pablo para sa mga miyembro ng Jerusalem Church o sa loob ng Israel. Kaya sa loob ng Israel, sa loob ng Jerusalem, meron pong grupo na sumasampalatay kay Jesus. Pero sa loob ng church, kunwari Jerusalem Church, meron pong mga hindi pa ligtas. Hindi pa ligtas. Kahit sa atin din po, meron pong mga kahit konti na hindi pa ligtas sa loob. Mga bagong invitee, no? Tama po ba? Ngayon lang umaten. Paminsan lahat, 10 silang umaten, mga bago. Pero sa loob ng 10, siguro meron pong mga hindi pa malinaw, makailan po. And natural pa ito, natural. Okay. Kaya po, pero sa Jerusalem Church, gaya ng alam po natin, dahil sa pag-uusig ng mga Hudyo, mahirap po yung evangelism sa panahon yon. Tapos, dahil sa yung dating paniniwala ng mga Hudyo, kaya umatin sila sa church, meron po silang mga konting question na hindi pa maayos. Ito pang nangyari sa Jerusalem Church. Okay? Kaya po, nagawa ni Apostle Pablo ang mensaheng ito sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo upang gabayan yung mga kaluluwa sa loob ng Jerusalem Church. Kaya sa loob ng Jerusalem Church, meron pong grupo ng naligtas talaga. Meron din pong grupo ng hindi naligtas. Tapos sa loob ng grupo ng hindi naligtas, meron pong medyo malapit sa kaligtasan. Meron pong grupo na medyo konting malayo pa sa kaligtasan. Na medyo may pagdududa pa. Kaya tatlong grupo sila. Kaya meron pong ito po ay Hebrew chapter 1 hanggang 13, ito po ay parang Bible seminar po ito para sa mga Hudyo. Roma naman, ito po ay Bible seminar para sa mga Hentil, katulad natin. Kaya Roma chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, may Bible seminar na. Hebrew naman, kasi gaya ng pinara po natin, maraming mga bato sa kanila, iba't ibang paniniwala kaysa mga Hudyo. Kaysa mga Hentil. Kaya mas maraming session na ang kailangan. Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 9. Yung tungkol sa anghel, tungkol kay Moses, tungkol sa Levita, tungkol sa mga Usue. So kaya po yung iba't ibang paniniwala nila, kailangan nilang alisin. Kaya po, meron po silang mga iba't ibang bato sa kanilang puso. Kaya ito po ang mensahe para sa mga hindi pa ligtas.
Umattend kayo ng Bible seminar maraming beses na, pero hindi pa kayo ligtas. Kaya tuloy-tuloy na lang po kayo para naging mas malinaw. Naintindihan po? Kaya Hebrew chapter 10, pero kayo umattend sila ng maraming Bible seminar, sa bandang huli, gaya ng verse 8 dito, subali kung ito ay kahit binigyan ng Diyos ang mga grupong ito ng maraming mga biyaya sa pagitan ng iba't ibang kunwari mga Bible seminar o evangelism, kung ito ay tinutubuan ng mga tinik, dawag, ito ay walang kabuluhan, malapit ng sumpain, pakasunog. Kung kaya, walang tao na nahulog sa impyerno dahil sa mga kasalanan na nagawa nila, maliban sa isang kasalanan. Ano po? Pagdating sa kasalanan, ano po? Hindi sila sumasampalataya sa Kanya. Tama po. Yung pang pinaka-iisang kasalanan na ikinahuhulog ng mga tao sa impyerno. Tama po? Kaya po, sa mga bagay na kinalaman sa kaligtasan. Pero, ngunit, mga minamahal, kaya medyo malakas po ang mensahe ni Apostle Pablo kasi ito po ay mensahe ng Apostle Pablo para sa mga matigas. Basta huwag kayong tumalikos sa Panginoon Jesus. Ito pa ang katotohanan. Siya pa ang pinakapunong pari para sa atin. Tapos kung hindi, magkaroon kayo ng malaking problema, pakasunog, sumpa, impyerno. Kaya meron pong grupo na medyo malapit sa sumpa sa loob ng Jerusalem, pero karamihan sa kanila medyo okay pa. Mga minamahal, kaya sinabi ng Apostle Pablo, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa iyo, sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Pero sa totoo lang, alam ko na kayo po ay medyo malapit sa mabuting lupa, kaya tuloy-tuloy na lang po kayo. Bagamat kami magsasalita ng ganito, kasi generally speaking, ito po ay aling tuntunin sa Bible. Basta alam ko na kayo po medyo malapit. Kayo po hindi masyadong matigas na ganito. Yung pang ibig sabihin ng verse na ito. Okay? Naintindihan po ba? Pero inisip nila, parang literally lang na walang alam tungkol sa background. Siyempre, yung mga hindi ligtas, hindi kaya nilang maintindihan ng lubos yung salita ng Diyos. Kaya ayon sa kanilang interpretation, kung tumaliko ka na, impyerno. Ganon lang. Ito din po, chapter 10, verse 26, sapagkat kung sinasadya nating makasala, kaya kung makasala kayo na may sadya, kung sinasadya ninyong makasala, intentional sin, hindi po ito patatawarin ng Diyos. Parang gano'n. Kaya matapos natin tanggapin ang lubos ng pagkakilala sa katotohanan, pagkatapos ng Bible seminar, pagkatapos ligtas na daw sila, kung sinasadya nilang makasala, kung makasala tayo, kung magagawa tayo ng malaking kasalanan na may sadya pa, nawala yung kaligtasan mo. No, parang ganun po, no? Walang natitira pang alay para sa mga ganitong kasalanan pa. Kaya literally na lang naman na walang pakialam sa background o yung kahulugan galing sa buong teksto, parang nawala po yung kaligtasan talaga, no? So, ano pang palagay nyo? Ganon po ba ito? Kaya, ano pang punto? So, ano pang sagot tungkol doon? Nasaan yung sagot?
Sa Bible pa. Okay? Verse 29. Kung paano nyo ipaliwanag sa kanila na sino po, yung mga naniniwala na yung Bible verse na ito ay ngayon makapagsabi na kaya pwedeng nawala na po yung kaligtasan. Sa English, losing salvation. No? Paano natin ipaliwanag? Tingnan nyo po yung Bible verse 29. Pwede natin masabi na ganito, 29, gaano pa kaya hipik na parusa sa akala ninyo na nararapat sa kanya na yumurak sa anang ng Diyos, lumapastangan sa dugo ng tipan, nagpabanal sa kanila, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Anong klaseng kasalanan na sinabi, tinutukoy ito? Yung pang verse 29. Kaya ibig sabihin, ano po ito? Anong klaseng kasalanan? Yumurak sa anang ng Diyos. Lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ito po ang kasalanan na tinutukoy ng verse 26. So, ibig sabihin, anong kasalanan po ito? Yumurak sa anang ng Diyos. Gaya ni Iglesia ni Cristo, sabi nila, si Jesus ay hindi Diyos. Tama po, tao lang. Yung ganitong kasalanan po ito. Lumapastangan sa dugo ng tipan ng nagpabanal sa kanila. Ibig sabihin, yung dugo ni Cristo hindi sapat para sa ating kaligtasan. Kailangan pong yung gawa, gaya ng mga Katolik. Tapos, umalispusta sa espiritu ng biyaya. Ayaw nilang tanggapin ang gospel. Kung ganito po, ibig sabihin, ito po ay kasalanan ng hindi ligtas. Kasalanan ng hindi ligtas. Sa madaling salita, anong klaseng kasalanan ito? Pagtanggi kay Jesus. Kaya gaya ng Juan chapter 69, pagdating sa kasalanan, ano po? Tungkol sa kasalanan, hindi sila sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, yung pang sinasadyang, yung pang kasalanan na may sadya ngayon. Kaya, matapos nating tanggapin ang lubos ang pagkakilala sa katotohanan, pwede natin masabi na ng ganito, ang ibig sabihin nito, matapos nilang makinig ng salita ng Diyos sa Bible seminar ng maraming beses pa, kung tinanggihan nila si Jesus, saan sila pupunta? Ay, impyerno po. Impyerno. So, para sa pagtanggi kay Jesus, wala pong kaligtasan, wala pong alay. So, yung pang ibig sabihin ng verse na ito. Tama po? Naintindihan po ba? Kaya meron pong verse 29, ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patuto ng 2 o 3 saksi, walang awang namatay. So, ito po ay kautusan doon po sa lumang tipan. Kung meron pong saksi na 2 o 3, ayon po sa saksi, kung meron po silang kasalanan, walang awa. Walang awa sa kanila. Kaya, kailangan 2 o 3 saksi para sa hatulan ang isang makasalanan. Yung pang aling tuntunin po, doon po sa lumang tipan. Naintindihan po? Kaya nasan yung 2 o 3 saksi? Ito po ang 3 saksi. 3 kasalanan. Yumurak sa anang ng Diyos. Una, lumapas sa dugo ng Panginoon Jesus. Pangalawa, umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ito pa ang pangatlong saksi. Kaya ito po ay 1, 2, 3. Ito pa ang lista ng kasalanan nila. Ano pa ang title ng kasalanan nila? Pagtanggi kay Jesus na. Hindi po ito ibig sabihin, yung kasalanan ito, hindi po ito ibig sabihin na mga karaniwang kasalanan lang, mga moral sin, kundi ito pa ay magtanggi kay Jesus. Okay, naintindihan po? Kaya meron pong ligtas na gumagawa ng medyo malaking kasalanan na may sadya. Ano pang darating sa kanya? Disiplina. Matinding disiplina. Kaya yung pang sinabi ng Bible. Okay? So, ibang verse naman, bukas na lang po. Bukas na lang po tayo.
Bukas naman po, mag-aral tayo ng mga ibang verses pa na makapagbigay ng mga kunting confusion. Tapos tungkol sa ating Kristiyanong pamumuhay pa po bukas. Kaya hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mga baging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Pakigabay niyo po kami tuloy-tuloy upang maunawa ng inyong katotohanan sa Bible ng mas maigi sa pangitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay.